Alam niyo ba ang kwento tungkol sa isang hari na nawala ng pag-iisip o nawala sa katinoan, ngunit muling nakatagpo ang Diyos? Isang kwento ng pagdinilay at pagaling mula sa aklat ni Daniel. Ang haring nawala ng isip na muling nakatagpo ang Diyos. Si Haring Nabucodonosor ay isa sa pinakamasikasig at makapangyarihang hari ng kasaysayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kaharian ng Babylonia ay naging pinakatanyag sa buong mundo. Matayog ang mga pader, marangya ang mga palasyo, at walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, unti-unting pumasok sa kanyang puso ang pagmamataas. Nalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa ay galing sa Diyos. Akala niya ay kaya niyang lahat sa pamagitan ng kanyang sariling lakas. Isang gabi, nanaginip siya ng isang napakalaking puno na umabot sa langit. Nagbigay ito ng lilim at pagkain sa lahat ng nilalang. Ngunit biglang may tinig mula sa langit na nag-uutos na putulin ito at iwan lamang ang tuod na may kapos na bakal at tanso. Ipinahayag ni Propetang Daniel ang kahulugan. O Hari, ikaw ang punong iyon. Dahil sa iyong kayabangan, palalayasin ka sa mga tao at mamumuhay ka gaya ng hayop sa parang. Hanggang sa makilala mong ang kataas-taasan ang siyang naglalagay at nag-aalis ng mga hari. Lumipas ang isang taon at habang siya ay nakatayo sa kanyang palasyo, nagmalaki siya at nagsabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na itinayo ko sa pamagitan ng aking lakas at para sa aking kaluwalhatian?" Ngunit bago pa man matapos ang kanyang salita, isang tinig mula sa langit ang narinig. Inaalis na ang iyong kaharian. At noon din, nawala ang kanyang katinuan. Pinalaya siya sa palasyo at tumira sa parang kasama ng mga hayop. Kumain siya ng damo na parang baka. Humaba ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila. Ang kanyang mga kuko ay parang pang-ipit ng ibon. Sa loob ng 7 taon, naglakad siyang walang direksyon, walang korona, walang dangal, at walang isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang biyaya ng Diyos ay hindi nawala. Ang kanyang pagkabaliw ay hindi kaparusahan upang wasakin siya, kundi proseso upang baguhin at pagalingin siya. Isang araw, itinungo niya ang kanyang paningin sa langit. At nang sandaling iyon, bumalik ang kanyang katinuan. Buong pagpapakumbabang sinabi niya, "Ako si Nabucodonosor ay nagpupuri at nagpaparangal at nagbubunyi sa hari ng kalangitan. Sapagkat ang lahat ng kanyang ginawa ay matuwid at makatarungan. Ang mga lumalakad sa kapalaluan ay kanyang ibinababa. Muling ibinalik ang kanyang trono. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay gumaling. Gumaling siya mula sa sakit ng pagmamataas, mula sa pagkabulag ng kayabangan, at mula sa pagkalimot sa Diyos. Ang kanyang pagaling ay hindi lamang sa isip, kundi sa kaluluwa." Tulad ni Haring Nabucodonosor, minsan kailangan nating mawalan ng kontrol upang maunawaan kung sino talaga ang may hawak nito. Ang mga panahon ng pagkalito, pagkalugmok, at pagkasira ng loob ay hindi palaging wakas. Madalas, ito ang daan kung saan binubuo tayong muli ng Diyos. Ang tunay na kagalingan ay nagsisimula kapag tayo ay tumingin paitaas at kinilala nating ang lakas, kapayapaan, at katinuan ay biyayang nagmumula sa Kanya. Kaya sa bawat sandali ng kahinaan o kayabangan, ang Diyos ay nananatiling tapat. Handa tayong pagalingin kapag tayo ay handang magpakumbaba. Ang masaganang pag-ibig ng Diyos at biyaya ay sumaiyo sa paglalakbay ng buhay.